Paano mo pagtataguan ang taong bawat pintig ng puso mo ay siya ang sinisigaw? Matagal lang itinatago ni Dayan ang kanyang nararamdaman para kay Reggie. Ang kanyang matalik na kaibigan at kasosyo sa itinatag nilang architectural firm. Sanay na siyang maging anino sa buhay ng binata. Tagapakinig sa mga kwento nito, kaagapay sa puyatan sa trabaho at tagangiti sa tuwing may bago itong karelasyon. Kontento na siya sa tahimik na pagmamahal habang hawak ang isang lumang larawan ni Reggie na palihim niyang kinuha noon. Ngunit sa isang hindi inaasahang gabi ng puyatan sa opisina, nahuli siya ni Reggie. Hawak niya ang larawan. May luha sa kanyang mga mata at huli na para magtanggi. Ang akala ni Dayan ay lalayo ang binata, ngunit lalo ito naging mapilit na pumasok sa kanyang espasyo. Paano niya iiwasan ng lalaking araw-araw niyang kasama sa mga meeting, site visits at blueprint reviews? Habang sinusubukan ni Diana itulak palayo si Reggie upang isalba ang kanilang pagkakaibigan, may isang malaking lihim din pala si Reggie na nakatago sa likod ng mga blueprint ng kanilang buhay. Isang twist na babago sa kahulugan ng kanilang business partnership. Handa ba siyang isakripisyo ang negosyo at pagkakaibigan para sa isang pag-ibig na matagal lang nakakulong sa dilim? Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Umuungol ang aircon sa loob ng conference room ng Apex Design Studio. Alas 11 ng gabi. Ang tanging liwanag na natitira ay nagbubula sa desk lamp ni Dayan at sa monitor ng kanyang laptop na nagpapakita ng 3D rendering ng isang modernong resort project. Nabago ng kanyang mga mata. Inunat ni Dayan ang kanyang likod at napatingin sa bakanting mesa sa kabilang bahagi ng silid. Mesa iyon ni Reggie, ang kanyang business partner, ang kanyang matalik na kaibigan, at ang lalaking lihim niyang minamahal sa nakalipas na 5 taon. Bumuntong hininga si Dayan. Binuksan niya ang pinakailalim na drawer ng kanyang desk. Doon sa ilalim ng mga lumang resibo at sketchpad, at may nakatagong isang 4x6 na larawan. Kinuha niya iyon. Larawan iyon ni Reggie nung panahon nag-aaral pa sila sa universidad. Nakatawa, magulo ang buhok at may hawak na kape habang nakatingin sa malayo. Hawak ang litrato. Hinaplos si Dayan ang mukha ng binata sa papel. Sana, ganun lang kadaling sabihin sa'yo. Bulong niya sa hangin. Sana kaya kong sabihin na tuwing tumatawa ka sa mga biro ko, nadudurog ako kasi alam kong hindi ako ang dahilan ng mga ngiti mo. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Dumausdo sa kanyang pisngi at pumatak mismo sa plastic cover ng larawan. Agad niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang daliri. Dayan? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dayan. Mabilis siyang napaangat ng tingin. Nakatayo sa may pinto si Reggie. Hawak nito ang 2 baso ng kape mula sa convenience store sa ibaba. Ang kanyang matipunong katawan ay nakasandal sa hambad ng pinto. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang madalas ay puno ng laro at biro, ay nakapako ngayon sa hawak na larawan ni Dayan. Hindi nakagalaw si Dayan. Sinubukan niyang itago ang larawan sa likod niya. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ito ni Reggie. Nakita rin ito ang luha sa kanyang mga mata. Naging mabigat ang hakbang ni Reggie papasok sa silid. Ibinaba niya ang mga kape sa mesa nang hindi inaalis ng tingin sa dalaga. Ano yan? Mababa at seryoso ang boses ito. Wala, lumang gamit lang. Nauutal na sagot ni Dayan at pilit na binabalik ang larawan sa drawer. Ngunit bago pa niya maisara ang drawer, hinawakan ni Reggie ang kanyang pulso. Mainit ang kamay ng binata. Isang pamilyar ni init na palagi nagpapabilis ang tibok ng puso ni Dayan. Dayan, huwag ka magsinungaling sa akin. Larawan ko ba yan? Bakit mo yan hawak? At bakit ka umiiyak? Naligutan ng hininga si Dayan. Ang pinakatatago niyang sekreto, ang kuta na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay gumuhos sa loob lamang ng 1 segundo. Hindi nakatulog si Dayan ng gabing iyon. Pagkatapos ng insidente, nagmadali siyang mag-impake ng gamit. Nag-imbento ng dahilan na masama ang kanyang pakiramdam.
at halos takbuhin ang paglabas ng opisina. Iniwan niyang nakatulala si Reggie. Kinabukasan, pumasok si Dayan na may malalim na eye bags at may bit-bit na matinding kaba. Paano niya haharapin ang lalaki? Sila nagpapatakbo ng kumpanya. Hindi siya pwedeng mag-resign dahil share niya ang kalahati ng kapital. Araw-araw sila magkasama sa mga kliyente. Good morning, Ma'am Dayan. Bati ng kanilang receptionist na si Sarah. Nasa loob na po si Sir Reggie. Kanina pa po ng 7:00. Lalong kinabahan si Dayan. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa kanilang shared office. Doon nakita niya si Reggie na seryoso nagbabasa ng mga blueprint. Nang bumukas ang pinto, tumingin ito sa kanya. Walang ngiti, walang biro. Kakaiba sa karaniwang Reggie na magpapatugtog pa ng malakas na musika sa umaga. Good morning. Bati ni Dayan. Pilit na pinagtitigas ang boses upang magmukhang profesional. Morning. Sagot ni Reggie. Tumayo ito at lumapit sa kanyang mesa. May hawak itong folder. May schedule tayo mamayang 1:00 para sa site visit sa Batangas, ang resort project ni Mr. Alcantara. Sige, ako na lang ang pupunta. Mabilis na sabi ni Dayan para makapag-focus ka na sa Manila projects natin. Tinitigan siya ni Reggie ng matagal. Hindi, kasama ako. 2 nating kliyente ito, Dayan. At saka kailangan natin mag-usap tungkol sa kagabi. Reggie, walang dapat pag-usapan. Agap ni Dayan at hindi makatingin sa mga mata nito. Isang pagkakamali lang yun. Emosyonal lang ako dahil sa stress. Kalimutan mo na. Kalimutan? Humakbang paitaas si Reggie at lalong lumapit sa desk ni Dayan. Paano ko kakalimutan ang partner ko? Ang matalik kong kaibigan ay may tinatagong larawan ko at umiiyak habang hawak yun. Dayan, hindi ako tanga. Pakiusap, Reggie. Pabulong na pakiusap ni Dayan. Ramdam ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Huwag muna ngayon. Natahimik ang binata. Nakita ni Dayan ang paggalaw ng panga nito. Tila pinipigilan ng sarili. Fine, pero magbabiyahe tayo mamaya. Magkasama tayo sa sasakyan ng 3 oras. Hindi mo ako maiiwasan dun. Ang biyahe patungong Batangas ang pinakamahabang 3 oras sa buhay ni Dayan. Nakaupo siya sa passenger seat ng SUV ni Reggie. Nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang tunog lang ng makina ng mahinang instrumental music ang pumupuno sa espasyo sa pagitan nila. Dati, tuwing nagbabiyahe sila, walang humpay ang kwentuhan nila. Mula sa mga pangarap nilang disenyo hanggang sa mga paborito nilang pagkain. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay tila isang pader na may mga pako. Gusto mo bang kumain muna? Tanong ni Reggie nang dumaan sila sa isang stopover. Busog pa ako. Maikling sagot ni Dayan. Narinig ni Dayan ang malalim na buntong hininga ni Reggie. Itinigil ang binata ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Malayo pa sa mismong site ng resort. Bakit tayo huminto? Tanong ni Dayan sa wakas ay napatingin din sa kanya. Humarap si Reggie sa kanya. Tinagal ang seatbelt nito. Dahil hindi ko na kaya to, Dayan. Para tayong estranghero. Kung may nagawa akong mali, kung may nagawa akong hindi mo nagustuhan, kaya mo itinatago sa akin yan. Sabihin mo naman. Wala kang ginawang mali, Reggie. Buda na si Dayan at hindi na napigilan ng emosyon. Ako ang may mali. Mali ang mahalin kita ng higit pa sa isang kaibigan. Doon, masaya ka na ba? Narinig mo na ang gusto mong marinig? Natigilan si Reggie. Nanlaki ang mga mata nito at tila hindi rumehestro agad sa utak ang mga salitang binitawan ng dalaga. Nagsimulang dumanos ng luha sa pisngi ni Dayan. Ayan, kaya ayokong sabihin sa'yo dahil alam kong magiging ganito. Magiging awkward. Masisira ang pagkakaibigan natin. Masisira ang kumpanya natin. Kaya pakiusap, Reggie, hayaan mo muna akong umiwas. Hayaan mo muna akong ayusin ang sarili ko. Sasagot na sana si Reggie nang biglang tumunog ang telepono nito. Pangalan ni Mr. Alcantara ang nasa screen. Ang kliyente nila sa Batangas at kailangan na nilang magpakita sa site. Pinunasan ni Dayan ang kanyang mga luha at tumingin muli sa bintana. Habang si Reggie naman ay dahan-dahang binalik ang kamay sa manibela. Ang kanyang mukha ay puno ng haluhadong emosyon na hindi mawari ni Dayan.
Ang bawat metro ng lupain sa beachfront property ni Mr. Alcantara sa Laia, Batangas ay naging saksi sa nagtutunggaling emosyon ni Dayan at Reggie. Bilang mga arkitekto, kailangan nila maging profesional. Habang naglalakad sa ilalim na nagbabagang sikat ng araw kasama ang kliyente at ang head contractor, pilit na ibinuhos si Dayan ang kanyang atensyon sa hawak na clipboard at blueprint. Sa bawat galaw niya ay tila binabantayan ng mga mata ni Reggie. Mararamdaman niya ang tila mga titig ng binata sa kanyang bawat kilos. Kapag hinahawi niya ang buhok na tinatangay ng hangin o kapag seryoso siyang nakikipag-usap sa foreman tungkol sa elevation ng infinity pool. Dito sa bahaging to, Architect Dayan, gusto ko sana magkaroon ng glass pavilion na nakaharap mismo sa sunset. Paliwanag ni Mr. Alcantara habang itinuturo ang mabatong bahagi ng dalampasigan. Magandang ideya po yan, sir. Sagot ni Dayan. Humakbang siya pa itaas sa isang malaking bato upang mas makita ang anggulo ng baybayin. Ngunit dahil sa madulas na lumot at sa suot niyang leather flats, nawalan siya ng balanse. Bago pa man siya tuluyang mabuwal sa matutulis sa bato, isang matipunong braso ang mabilis na pumulupot sa kanyang bewang. Hinila siya nito ng pabalik dahilan upang masumubsob ang kanyang mukha sa malapad at matigas sa dibdib ni Reggie. Amoy kape, mamahaling pabango at init ng araw ang pamilyar na amoy ni Reggie na palagi nagpapanghina sa kanyang mga tuhod. Mag-iingat ka naman, Dayan. Bulong ni Reggie. Mababa ang boses ito at ramdam ni Dayan ng panginginig ng dibdib ng binata habang nagsasalita. Hindi nito agad binitawan ng kanyang bewang. Ang init ng palad nito ay tila lumusot sa manipis sa tela ng kanyang corporate blouse. Architect Reggie, okay na ako, salamat. Pautal na sabi ni Dayan habang pilit na lumalayo. Ramdam niyang pag-aalab ng init sa kanyang mga pisngi. Ang mga manggagawa at si Mr. Alcantara ay nakatingin sa kanila. May panunokso sa mga mata. Ayos ka lang ba, Architect Dayan? Mukhang masyadong maalaga ang partner mo. Nakangiting biro pa ni Mr. Alcantara. Opo sir, pasensya na po. Sagot ni Dayan at hindi makatingin kay Reggie na hanggang ngayon nakatitig pa rin sa kanya na tila may gustong sabihin. Nang matapos ang site inspection, inabot sila ng gabi dahil sa mga huling pagbabago sa structural grid. Dahil delikado na magbiyahe pabalik ng Maynila dala ng ulat na may landslide sa dadaan ng bundok, napilitan sila mag-overnight sa natapos ng villa ng resort. May 2 silidang villa, ngunit isang balkonahe ang nagdudugtong sa mga ito, nakaharap sa madilim at tumuungal na karagatan. 11:00 na ng gabi. Akala ni Dayan ay tulog na si Reggie. Kaya lumabas siya sa balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin. Yakap niyang sarili dahil sa lamig ng hangin mula sa dagat. Hindi ka pa rin ba makatulog? Napasingap si Dayan nang makitang nakasandal si Reggie sa pasamano ng balkonahe. May hawak na baso ng alak, nakabukas ang 3 butones ang polo nito. Magulo ang buhok at tila pagod na pagod. Reggie, akala ko tulog ka na. Wika ni Dayan at takmang babalik sa loob ng kanyang silid. Dayan, pakiusap, huwag kang tumakbo. Pigil ni Reggie at may pait sa boses ito. Mag-usap naman tayo ng maayos. Pagkatapos mong ihagi sa akin ang salitang mahal kita kanina sa sasakyan, aasahan ba bang makakatulog ako? Napatigil si Dayan, humigpit ang kapit niya sa sariling braso. Ano pa ba ang gusto mong marinig, Reggie? Nagtapat na ako. Alam kong hindi mo kayang suklian yun. Kaibigan lang ako. Kasosyo sa negosyo kaya pakiusap bigyan mo ako ng espasyo para makalimot. Humakbang si Reggie, papalapit sa kanya. Ang bawat yapak nito sa wooden deck ay tila pintig ng puso ni Dayan. Huminto ang binata, isang dangkalang ang layo sa kanya. Ang init ng hininga nito ay dumarampi sa kanyang noo. Sino nagsabi sa iyong hindi ko kayang suklian? Mahina ngunit mariing tanong ni Reggie. Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Dayan. Puno na nag-aalab na emosyon. Sino nagsabing kaibigan lang ang tingin ko sa iyo, Dayan? Nalagutan ng hininga si Dayan, natutunaw sa ilalim ng mapusok na titig ng binata sa gitna ng kadiliman ng gabi. Bago pa man makasagot si Dayan, sa tila pag-amin ni Reggie, biglang sumiklab ang kidlat sa kalangitan na sinusundan ng malakas na kulog at biglang pagbuhos ang malakas na ulan.
Nabitawan ni Reggie ang hawak na baso. Sa gulat, napaatras si Dayan, ngunit bago pa siya makapasok sa kanyang silid, ay hinila siya ni Reggie pabalik sa loob ng main living area ng villa upang hindi maulanan. Sa kasamaang palad, kasabay ng bagyo ay ang biglang pagkawala ng kuryente. Nagdilim ang buong paligid. Ang tanging liwanag ay ang bawat guhit ng kidlat mula sa labas. Sandali, kukuha ko na emergency light sa bag ko. Sabi ni Dayan, pilit na binabasag ang tensyon. Ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang pagsunod ni Reggie. Sa dilim, nagkabunggo ang kanilang mga katawan. Naupo sila sa malambot na sofa habang naghihintay na humupa ang ulan. Ang distansya sa pagitan nila ay halos maglaho. Naririnig ni Dayan ang mabilis sa paghinga ni Reggie. Kailangan nating bumalik agad sa Maynila bukas ang umaga. Basag ni Reggie sa katahimikan. Ang tono nito ay biglang nagbago. Tila may kung anong pilit na itinitikom sa kanyang sarili. Darating si Katrina mula sa Singapore. Kailangan natin siyang imit para sa bago nating commercial building project. Parang sinaksak ang puso ni Dayan. Si Katrina, isang sikat at mayamang interior designer na naging ex-girlfriend ni Reggie 2 taon na ang nakakaraan. Balita, sa circles nila na gusto makipagbalikan ni Katrina sa binata. At ito ang dahilan kung bakit ibinigay nito ang malaking proyekto sa kanilang kumpanya. Oo nga pala, si Katrina. Mahinang sagot ni Dayan, ang sakit na pilit niyang itinago ay muling sumariwa. Huwag ka mag-alala, Reggie. Hindi ko sisirain ang karir mo o ang mga koneksyon mo dahil silang sa nararamdaman ko. Professional ako. Hindi nang ibig kong sabihin, Dayan. Matutulog na ako, Reggie. Maaga pa tayo bukas. Pagputol ni Dayan, tumayo siya sa dilim at kinapa ang daan patungo sa kanyang silid. At isinarado ang pinto ng may mabigat na kalooban. Kinaumagahan, maaga silang nakabalik sa Maynila dahil mabilis ding natanggal ang mga harang sa kalsada. Diretso sila sa isang marangyang restaurant sa Bonifacio Global City para sa lunch meeting kasama si Katrina. Sinalubong sila ng isang napakagandang babae na may sopistikadong aura. Agad na yumakap si Katrina kay Reggie at may kasama pang halik sa pisngi. Reggie, I missed you so much! Masiglang bati ni Katrina. Pagkatapos ay tumingin ito kay Dayan na may peking ngiti. Oh, and hello Dayan. Ang seryosong business partner ni Reggie. Mukhang pagod ka ha? Masyado ka bang pinahihirapan ng ex ko sa trabaho? Pilit na ngumiti si Dayan. Ayos lang ako, Katrina, trabaho lang naman. Habang nagpapatuloy ang meeting, kitang-kita ni Dayan kung paano landiin ni Katrina si Reggie. Hinahawakan nito ang braso ng binata habang nagpapaliwanag ng konsepto at madalas itong ungkatin ang kanilang nakaraan. Remember our trip to Paris, Reggie? Sabi mo nun, dun mo gustong itayo ang dream house natin. Malanding wika ni Katrina habang nakatitig sa mga labi ni Reggie. Hindi mapakali si Dayan sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom. Hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang matinding selos ay parang laso na unti-unting sumasakal sa kanya. Subalit ang mas masakit ay ang makitang tila hindi tinatanggihan ni Reggie ang mga haplos si Katrina. Bagaman ang totoo ay sadyang nakapako lang ang tingin ng binata kay Dayan. Pinatutunayan kung anong magiging reaksyon nito. Excuse me, I need to use the restroom. Paalam ni Dayan na hindi na kayang sikmurain ang eksena. Patakbo siya naglakad patungo sa comfort room. Pumasok siya sa isang cubicle at doon ay tahimik na humagulhol. Ang sakit-sakit, pakiramdam niya ay isa lamang siyang malaking panggulo sa buhay ni Reggie. Nang kumalma, lumabas siya para mag-ayos ng mukha sa salamin. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng restroom, laking gulat niya na makitang nakatayo roon si Reggie sa may hallway ng may mga banyo. Naghihintay sa kanya at madilim ang mukha. Bakit ka umiiyak sa loob? Galit ngunit nag-aalalang tanong ni Reggie. Hinila niya si Dayan sa isang sulok na walang tao. Dahil ba kay Katrina? Bitawan mo ako, Reggie. Pagpupumigli si Dayan. Wala kang pakialam kung umiyak ako. Magbalikan kayo kung gusto nyo. Huwag mo na akong idamay sa laro nyo. Nagsiselos ka ba?
Asik ni Reggie at hinawakan na magkabilang balikat ni Dayan upang hindi ito makatakas. Dayan, sumagot ka. Nagsiselos ka ba sa kanya? Oo. Putris naman, Reggie. Oo. Sigaw ni Dayan habang umaagos ang mga luha. Nagsiselos ako kasi mahal kita. At ang sakit-sakit na makita kang kasama ang ibang babae habang ako kailangan magpanggap na okay lang bilang partner mo. Ayoko na, Reggie. Ayoko na. Hinihingal si Dayan sa tindi ng emosyon. Ngunit bago pa siya makatalikod upang tumakbo, bigla siyang hinila ni Reggie pabalik at marahas, ngunit puno ng pagsuyo na inilapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Isang halik na nagpatigil sa mundo ni Dayan. Ang halik na yun ni Reggie ay hindi tulad ng mga halik na nababasa ni Dayan sa mga pocketbook. Ito ay mas marahas, mas gutom, ngunit puno ng isang emosyong matagal lang nakakulong. Sinalubong ng mga labi ni Reggie ang kanya sa isang paraang napagpaatras sa kanya hanggang sa umandal ang kanyang likod sa malamig na pader ng hallway. Lalong humigpit ang hawak ng binata sa kanyang bewang. Tila natatakot na sa oras na bumitaw ito ay maglalaho siya na parang bula. Nanlaki ang mga mata ni Dayan. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sabalit ang matagalang pananabik, ang 5 taong gutom ng kanyang puso, ang nanaig. Unti-unting napapikit siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nakakapit sa mga balikat ni Reggie. Tinutugon ang bawat lalim at tamis ng halik ng binata. Ang ingay ng restaurant sa labas ay nawala. Ang tanging narinig na lang niya ay ang marahas sa paghinga nilang dalawa. Nang sa wakas ay humiwalay si Reggie, ang mga noo nila ay magkadikit pa rin. Hinihinga lang binata. Ang mga mata nito ay nag-aalab habang nakatitig sa namumulang mga labi ni Dayan. Ngayon, sabihin mo sa akin, Dayan. Bulong ni Reggie, ang boses ay paos at gumagaralgal sa tindi ng emosyon. Sabihin mo sa akin wala akong karapatang makialam sa mga luha mo. Sabihin mo sa akin na hindi kita mahal. Napatulala si Dayan. Hinahabol ang kanyang hininga. Reggie, ano to? Si Katrina. Ginamit ko lang si Katrina. Pag-amin ni Reggie. Isang ambo ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang mga mata. Nang magtapat ka sa sasakyan at sabihin mong gusto mo akong iwasan. Nabaliw ako, Dayan. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya nang mag-insist si Katrina na mag-lunch, hinayaan ko. Gusto kong makita kung may pakialam ka pa rin ba sa akin. Gusto kong makita kung magsiselos ka. Dahil natatakot akong baka ang pagtapat mo sa akin kahapon ay dala lang ng bugso ng damdamin. Umiling si Dayan, pumatak muli ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ako nagbibiro, Reggie. 5 taon. 5 taon kitang pinanood na may kasamang iba. 5 taon kong pinagkahasya ang sarili ko sa pagiging kasosyo mo lang sa negosyo habang dinudurog ang puso ko gabi-gabi. At sa tingin mo ba madali para sa akin? Hinubakan ni Reggie ang mukha ni Dayan gamit ang 2 palad nito. Pinupunasan ang mga luha ng dalaga gamit ng kanyang mga tam. Dayan, bago pa natin itayo ang Apex Design Studio, ikaw na ang pangarap ko. Kaya lang ako nagkaroon ng mga panandali ang relasyon nun ay para kumbinsin ng sarili kong kaya ko mabuhay nang wala ka. Dahil takot na takot akong tanggihin mo ako at masira ang pagkakaibigan natin. Mas pipiliin ko pa maging kaibigan mo habang buhay kaysa mawala ka ng tuluyan. Nalagutan ng hininga si Dayan. Ang pag-amin ni Reggie ay parang isang malaking alo na humampas sa kanya. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, isang matinding takot ang biglang lumamon sa kanya. Kung pareho nilang mahal ang isa't isa. Bakit ngayon lang? At paano ang kumpanya kung magbago ang lahat? Bago pa siya makasagot, narinig nila ang yabag ng mga takong ni Katrina na papasok sa hallway ng banyo. Mabilis at tinulak ni Dayan si Reggie palayo. Inayos ang kanyang nagulong buhok at patakbong lumabas sa back exit ng restaurant. Iniwan si Reggie na muling nakatulala at bigo. Hindi na bumalik si Dayan sa mesa nila ni Katrina. Sumakay siya sa unang taxi na nakita niya at umuwi diretso sa kanyang apartment. Pagdating doon, nilak niya ang pinto at gumuho sa sahig. Naghalo ang labi sa kaligayahan at matinding takot sa kanyang dibdib. Hinalikan siya ni Reggie. Sinabi niyang mahal din siya nito.
Ngunit bakit pakiramdam niya ang pagpasok sa isang relasyon sa kanyang business partner ay parang paglalakad sa isang marupok na tulay na gawa sa salamin? Kinabukasan, hindi pumasok si Dayan sa opisina. Nagpadala na lamang siya ng email sa kanyang sekretary na magtatrabaho siya remote o mula sa bahay dahil masama ang kanyang pakiramdam. Isang linggo lumipas, isang linggong pag-iwas. Hindi sinasagot ni Dayan ang mga tawag ni Reggie. Bawat text nito na puno ng pag-aalala at pagsusumamo ay binabasa niya lang, ngunit hindi nire-replyan. Dayan, pakiusap. Mag-usap tayo, hindi pwedeng ganito. Kung kailangang iwanan ko ang Apex para lang mapatunayan kung seryoso ako sa'yo, gagawin ko. Naiyak si Dayan habang binabasa ang text na iyon. Iiwan ng Apex? Ang kumpanyang pinagpuyatan at binuo nila mula sa wala? Doon niya na-realize kung gaano kalaki ang pwedeng masira dahil lang sa pag-ibig na ito. Dahil hindi siya sumasagot, gumawa ng paraan si Reggie. Alam ng binata ang schedule ng mga personal na lakad ni Dayan. Isang Sabado ng hapon, habang naglalakad si Dayan sa grocery store malapit sa kanyang apartment, biglang may humablot sa hawak niyang pushcart. Pag-angat ng kanyang tingin, bumungad sa kanya ang pagod at tapis na mukha ni Reggie. May maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito at halatang hindi rin ito nakatulog ng maayos. Reggie, anong ginagawa mo rito? Bulong ni Dayan, lumingon sa paligid dahil baka may makakilala sa kanila. Isang linggo, Dayan. Isang linggo mo akong pinaparusahan. Seryoso at malamig ang boses ni Reggie, ngunit may bakas ng pakiusap. Hindi ka pumapasok. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Gusto ko mag-isip, Reggie. Sagot ni Dayan, pilit na kinukuha ang hawak nito sa pushcart. Ang daling sabihin na mahal mo ako. Ang daling humalik. Pero naisip mo ba ang Apex? Paano kung mag-away tayo? Paano kung maghiwalay tayo sa huli? Masisira ang kumpanya, Reggie. Masisira ang pangharap natin. Bakit bang iniisip mo yung pagtatapos agad natin? Medyo naitaas ni Reggie ang boses ito dahil upang mapatingin ng ilang mamimili. Huminga ito ng malalim para pakalmahin ang sarili. Dayan, mahal kita. Handa kong itaya ang lahat, kahit ang kumpanya. Bakit ba ang daling sumuko para sa'yo? Dahil natatakot ako, Reggie. Tuloy ang pumatakalluhan ni Dayan sa gitna ng aisle ng grocery. Natatakot akong mawala ka bilang kaibigan at bilang partner ko. Mas mabuti bang ibalik natin sa dati ang lahat? Kalimutan natin ang halik na yun, pakiusap. Tinitigan siya ni Reggie ng matagal. Ang mga mata nito ay napuno ng matinding hapis at kabiguan. Dahan-dahang binitawan ng binata ang pushcart ni Dayan. Kung yan talaga ang gusto mo, Dayan. Kung sa tingin mo ay kaya nating ibalik sa dati ang lahat pagkatapos ang lahat ng nalaman natin. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Lalayo ako. Tumalikod si Reggie at mabilis na naglakad palayo. Iniwan si Dayan na nakatayo sa gitna ng aisle. Umiiyak habang yakap ang sarili. Pinupuno ng pagsisisi ang bawat sulok ng kanyang naguguluhang puso. Ang katahimikan sa loob ng opisina ng Apex Design Studio sa mga sumunod na linggo ay mas nakabibingi kaysa sa anumang araw. Tinupad ni Reggie ang kanyang pangako. Lumayo ito, bagamat pumasok na muli si Dayan sa opisina. Ang pakikitungo sa kanyang na binata ay naging formal. Malamig at limitado na lamang sa mga pirmahan ng tseke at opisyal na dokumento. Wala ng mga asaran, wala ng hatid sundo, at higit sa lahat wala ng mga sulyap na puno ng kahulugan. Ito ang gusto ni Dayan. Ngunit bakit pakiramdam niya ay unti-unti siyang dinudurog ng sarili niyang desisyon? Isang gabi, habang nag-aayos si Dayan ng mga lumang file sa archive room ng kumpanya upang takasan ng bigat ng kanyang nararamdaman. Isang lumang portfolio na may pangalan ni Reggie ang nahulog mula sa itaas ng estante. Nagkalat ang mga lumang sketch at blueprint sa sahig. Bumuntong hininga si Dayan at naupo upang isalansa ng mga papel. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang makapal na sketchpad na may nakatali na pulang laso. Luma na ito, may mga mantsa ng kape at halatang galing pa sa mga panahon ng kanilang kolehiyo. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Sa unang pahina, ginuhit ang isang pamilyar na mukha. Napasingap si Dayan. Larawan niya iyon. Hindi lang ang isang guhit.
Ang buong sketchpad ay puno ng kanyang mga mukha. May drawing na natutulog siya sa library. May drawing na nakatawa siya habang may hawak na ruler. At may isang detalyadong charcoal painting kung saan nakatalikod siya habang nakatingin sa papalubog na araw sa isang tabing dagat. Sa ilalim ng bawat guhit ay may mga maikling nota na may petsa. June 14, 2021. Nakita ko siyang umiiyak dahil sa bagsak na grado sa major exam. Gusto ko siyang yakapin, pero natatakot ako. Hanggang dito na lang muna ako, Dayan. Sa likod mo. March 20, 2023. Itinatag na natin ang Apex ngayon. Sabi mo, kasosyo mo ako habang buhay. Kung alam mo lang na masigit pa sa negosyo ang gusto kong itayo kasama ka. Pero hindi ko pwedeng isugal ang pangarap mo. At sa pinakahuling pahina, may nakasingit na isang lumang larawan. Ang eksaktong kaparehong larawan ni Reggie na hawak ni Dayan. Nung gabing mahuli siya nito sa conference room. Sa likod ng larawan ni Reggie, may sulat kamay ang binata. Nalito ang mga anggulo natin, Dayan. Kung nahanap mo man itong litrato ko sa drawer mo, sana maisip mo na ang taong nasa litrato ay matagal nang alipin ng pag-ibig mo. Hihintayin kita hanggang sa maging handa ka. Napahagulol si Dayan. Tinakpan ng kanyang bibig gamit ang kanyang kamay upang hindi marinig ng kung sino man ang kanyang pag-iyak. Doon ay nagdugtong-dugtong ang lahat ng kanyang isipan. Ang larawan na nakita niya sa kanyang drawer nung gabing iyon ay hindi niya palihim na nakuha. Si Reggie nag-iwan niyon para sa kanya. Bilang isang hudyat ng pagtatapat, naghihintayan silang dalawa sa loob ng 5 taon. Nakakulong sa parehong takot na baka masira ang kung anong meron sila. Hating gabi na ngunit walang pakialam si Dayan. Hawak ang sketchpad, patakbo siyang lumabas ang opisina at sumakay ng taxi patungo sa condo unit ni Reggie sa Makati. Ang bawat segundo sa loob ng taxi ay parang daan taon para sa kanya. Ang puso niya pumupukpok sa kanyang dibdib tulad ng isang ligaw na tambol. Galit siya sa sarili niya. Galit siya dahil sa tindi ng kanyang karangalan at takot na sinayang niya ang mga taon na pwede sanang masaya sila. Nanginginig ang mga kamay ni Dayan habang pinipindot ang doorbell ng unit ni Reggie. Nang bumukas ang pinto, lumitaw si Reggie. Nakasuot ito ng simpleng gray na sweatpants at t-shirt. Halata nagtatrabaho pa rin ito dahil nakasabit ang salamin nito sa mata. Nang makita si Dayan na umiiyak at basang-basa ng pawis, nabitawan ni Reggie ang hawak nitong doorknob. Dayan, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? May nangyari ba? May halong taranta at pag-aalala sa boses ng binata. Hindi sumagot si Dayan. Sa halip ay tinaas niya ang lumang sketchpad at pinakita yun kay Reggie. Natigil lang si Reggie. Sandaling nagbago ang kulay ng kanyang mukha bago napalitan ng isang malalim na buntong hininga. Nakita mo pala yan? Bakit, Reggie? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sumasakit ang dibdib ni Dayan sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. 5 taon. Reggie, 5 taon natin pinahirapan ng isa't isa. Ang larawan na yun, ikaw ang naglagay sa drawer ko? Oo, pag-amin ni Reggie. Sumandali ito sa pinto at tumingin sa malayo. May pait sa mga labi. Nung gabing mahuli kita, bala ko sanang magtapat. Iniwan ko ang larawan ko sa desk mo na may sulat sa likod. Umaasa na makikita mo pagbalik mo mula sa banyo. Pero pagpasok ko, nakita kitang hawak yun at umiiyak. Nagpanik ako. Akala ko umiiyak ka dahil may problema ka o dahil may iba kang mahal. Kaya naging maras ang pagtatanong ko. Humakbang papalapit si Dayan, hinawakan niya ang braso ni Reggie. Napakalaki nating tanga, Reggie. Natakot ako para sa Apex. Natakot ako na baka kapag naging tayo at nag-away tayo, mawala ang lahat. Pero mas natatakot ako ngayon. Natatakot ako na baka tulian mo na akong bitawan. Tumingin si Reggie sa kanya. Ang labig na ipinakita nito nitong mga nakaraang linggo ay tuliyang natunaw. Napalitan ng isang marubdob at nag-aalab na pagnanasa. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo, Dayan? Seryosong tanong ni Reggie. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Dayan. Pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Dahil kapag pinapasok mo ako ulit sa buhay mo ngayon, hindi na ako papayag na maging business partner mo lang. Magiging akin ka, Dayan. Gagawin kong blueprint ang pag-ibig natin at hindi ko na ito gigibain. Oo, Reggie.
Sa'yo na ako, matagal na. Sagot ni Dayan sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi na nagkakasaya ng panahon si Reggie, hinila niya si Dayan pabalik sa loob ng kanyang unit. Isinara ang pinto gamit ng kanyang paa at muling sinakop ang mga labi ng dalaga. Ngunit ang halik na ito ay iba sa nauna. Wala na itong galit o selos. Ito ay isang halik ng pag-uwi, isang pagdiriwang ng dalawang pusong matagal ang naglagay at naglayag sa magkahiwalay na bagyo at sa wakas ay nakasumpong ng tahimik na daungan. Ang sakit ng araw na sumilip sa pagitan ng mga mamahaling blind sa kondo ni Reggie ay nagdala ng isang kakaibang uri ng liwanag sa buhay ni Dayan at ni Reggie. Para kay Dayan, ang paggising sa tabi ng binata na ang isang braso ay protektibong nakapulupot sa kanyang bewang ay tila isang paniginip na ayaw na niyang magwakas. Ang 5 taon ng pagtitiis at pagtatago ay napalitan ng marubdob na init ng pag-ibig na tuliyang sumiklab sa pagitan nila kagabi. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagkatok. Pagpasok nila sa opisina ng Apex Design Studio ng magkahawak kamay, hindi napigilan ng kanilang mga staff ang mapangiti at magbulungan. Ang dating formal at tila may padar na relasyon ng dalawang boss ay napalitan ng mga sulyap na puno ng tamis, mga haplos sa likod habang tinitingnan ng mga blueprint at mga nakaw na halik sa loob ng conference room. Architect Dayan? Architect Reggie? Tawag sa kanila ng kanilang senior accountant na si Marisa habang nilalapag ang isang makapal na audit report sa mesa. Kailangan nating pag-usapan ng bagong kasunduan para sa expansion ng kumpanya sa Cebu. Pero bago yun, gusto ko lang itanong bilang inyong financial advisor. Paano pong legal and financial structure ninyo ngayong magkaasintahan na kayo? Napatigil si Dayan at Reggie, doon pumasok ang bigat ng katotohanan. Sa mundo ng korporasyon, ang relasyon sa pagitan ng mga magkasosyo ay pwedeng maging mitya ng komplikasyon sa buwis, ari-arian at pwede na rin sa tiwala ng mga investor. Walang magbabago sa 50-50 partnership ng Apex, Marisa. Seryosong sagot ni Reggie habang ang isang kamay nito sa ilalim ng mesa ay mahigpit na pinipiga ang kamay ni Dayan para bigyan ito ng lakas ng loob. Kung meron mang magbabago, yun ang pagbuo ng bagong kasunduan. Isang prenuptial or partnership agreement na magpoprotekta sa shares si Dayan kahit anong mangyari. Namakali si Marisa, tumingin si Dayan kay Reggie. May bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Reggie, prenuptial agad, hindi ba masyadong mabilis? Hinila ni Reggie ang upuan ni Dayan papalapit sa kanya. Tinitigan niya ito ng may lalim at determinasyon. Dayan, natakot ka noon na baka masira ang Apex dahil sa relasyon natin. Ngayon, gagawa tayo ng bagong kasunduan. Isang kasunduan kung saan hindi lang ang kumpanyang protektado, kundi ang kinabukasan nating dalawa. Hindi kita pilit magpakasal bukas, pero gusto ko malaman mo na doon ang tuloy natin. Business meets pleasure? No, Dayan, this is a business built on a lifetime covenant. Ang sindi ng kanyang mga boses ay nagpatahimik sa takot ni Dayan. Subalit hindi pa sila tuloy makakahinga ng maluwag nang biglang bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Si Katrina at may kasama itong isang matandang lalaki na may otoritanyong aura, ang ama ni Reggie na si Don Lamberto. So, totoo nga ang mga balita. Malamig at mariing boses ni Don Lamberto ang bumasag sa katahimikan ng silid. Nakatayo ito habang hawak ang isang mamahaling tungkod. Samantalang si Katrina naman ay nakasandal sa may pinto. May mapait at mapang-uyam ng ngiti sa mga labi. Agad na tumayo si Reggie at humarang sa harap ni Dayan. Tila isang kalasag. Papa, anong ginagawa niyo rito at bakit kasama mo si Katrina? Nandito ako dahil mukhang nawawala ang focus mo sa negosyo, Reggie. Asik ng matanda, itinuro ang magkahawak kamay na dalawa. Ibinigay ni Katrina ang pinakamalaking proyekto sa pamilya niya sa Apex dahil sa relasyon yung dalawa noon. At ngayon, nalaman kong ipagpapalit mo ang malaking koneksyong iyon para sa isang simpleng arkitekto. Nasaktan si Dayan sa narinig ngunit pinilit niyang manatiling tuwid ang tayo. Kilala si Don Lamberto bilang isang dominanteng tao na gustong kontrolin ang buhay ng kanyang mga anak, lalo na pagdating sa antas ng lipunan. Hindi isang simpleng arkitekto si Dayan, Papa. Mariing sagot ni Reggie. Ang kanyang panga ay nagdanghalit sa galit. Siyang utak ng Apex. Kung wala siya, walang kumpanyang nagustuhan si Katrina. At higit sa lahat, siya ang babaeng mahal ko at pakakasalan ko. Reggie,
Sigaw ni Don Lamberto. Huwag kang magpapakapanghas. Kung itutuloy mo ang kahangalan na yan, sisiguraduhin kong babawin ng pamilya ni Katrina ang lahat ng kontrata nyo. Lalayasan kayo ng mga kliyente sa Maynila at gagabitin ko ang impluwensya ko para pabagsakin ng Apex. Gawin nyo, Papa. Hamon ni Reggie. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Nagsimula kami ni Dayan sa isang maliit na garahe na may 2 plastic chair at isang sirang laptop. Kung kailangan namin magsimula ulit mula sa ibaba, gagawin namin. Pero hindi ko nabibitawan si Dayan. Reggie, pakiusap. Bulong ni Dayan. Hinahawakan ng braso ng binata. Umiiyak dahil sa takot na baka dahil sa kanya ay tuluyang masira ang pamilya ni Reggie at ang kumpanyang pinaghirapan nito. Huwag mong gawin to dahil sa akin. Humarap sa kanya si Reggie. Hinawakan ng kanyang muka sa harap ng kanyang ama at ni Katrina. Dayan, makinig ka sa akin. 5 taon kitang pinagkait sa sarili ko dahil sa takot. Ngayon, kahit ang buong mundo ang kalaban ko, hindi ako aatras. Ang Apex ay pangarap nating dalawa, pero ikaw ang buhay ko. Mas pipiliin kong mawala ng kumpanya kaysa mawala ng dahilan para mabuhay. Tinalikuran ni Reggie ang kanyang ama. Maaari na kayong umalis, Don Lamberto. At Katrina, maaari mo nang bawiin ang mga proyekto mo. Hindi nabibili ng pera ang blueprint ng puso ko. Galit na lumabas si Don Lamberto kasunod si Katrina na nagngangalit sa selos. Pagkaalis sa mga ito'y humagulhol si Dayan at niyakap ng mahigpit si Reggie. Ang bagyo ay muling dumating, ngunit sa pagkakataong ito, magkahawak kamay na silang nakatayo sa gitna ng alon. Ang banta ni Don Lamberto at ang pagbawi ni Katrina sa kanilang mga kontrata ay hindi naging biro. Sa sumunod na 3 buwan, dinala ng Apex Design Studio ang bigat ng isang matinding krisis sa pananalapi. 2 malalaking proyekto ang nakansela at ilang subkontraktor ang biglang umurong dahil sa takot sa impluwensya ng ama ni Reggie. May mga gabi na puyat at pagod na nakasubsob si Dayan sa kanyang mesa, habang si Reggie naman ay walang tigil ang pakikipag-usap sa mga bagong investor. Ngunit sa kabila ng unos, may isang bagay na hindi nagbago. Ang init at tibay ng kanilang hawak sa isa't isa. Kung dati natataguan sila at nang tingin sa tuwing dadaan ng bagyo, ngayon ang bawat pagsubok ay nagiging dahilan upang mas lalong mag-alab ang kanilang pagmamahalan. Ang bawat haplos ni Reggie sa kanyang likod, tuwing madaling araw, ang bawat tasa ng kape na inihahanda ni Dayan para sa binata ay patunay na hindi sila susuko. Hindi natin nahayaang gumuho ang Apex, Dayan. Bulong ni Reggie isang gabi habang yakap si Dayan mula sa likod, habang nakatingin sila sa natitirang blueprint ng isang maliit ngunit prestiyosong eco-resort project sa Palawan. Ang tanging proyektong nanalig sa kanilang kakayahan. Ito ang patunay na ang talento natin ang nagtayo sa kumpanyang to, hindi ang pera ng papa ko. Kasama mo ako, Reggie, hanggang sa huling linya ng blueprint na to. Sagot ni Dayan. Lumingon siya at hinubaran ang binata ng isang matamis at puno ng pasasalamat na halik. Ang kanilang pagtsatsaga ay hindi nabigo. Ang disenyo ng Palawan Eco Resort na magkasamang binuo ni Dayan at Reggie ay nanalo bilang Best Sustainable Architecture Design of the Year sa isang prestiyosong patimpalak sa buong Asia. Ang parangal na iyon ang naging susi upang muling maghabol ang mga dambuhalang kliyente sa kanila. Sa isang iglap, ang Apex Design Studio ay hindi lamang nakabangon. Ito ay naging mas matatag, mas sikat at mas malaya mula sa anino ng pamilya ni Reggie. 1 taon matapos ang parangal, bumalik sila sa Laiya, sa May Batangas, sa mismong resort ni Mr. Alcantara kung saan unang nagtapat ng selo si Dayan at kung saan unang muntik nang magtagpo ang kanilang mga labi sa ilalim ng ulan. Tapos na ang resort. Ang glass pavilion na hiningi ng kliyente noon ay nakatayo na ng may karangalan, kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Isang pribadong hapunan ang inihanda ni Reggie sa gitna ng dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay tila musika na sumasaliw sa katahimikan ng gabi. Nakasuot si Dayan ng isang simpleng puting summer dress, habang si Reggie ay nakaputi ring linen shirt. Naalala mo nung muntik ka nang mahulog sa mga bato rito? Nakangiting panunok si ni Reggie habang may hawak na baso ng alak. Oo, at naalala ko rin kung paano mo ko niyakap ng napakahigpit na akala may mawawala ako. Balik kasar naman ni Dayan.
Namumula pa rin ang mga pisngi sa alaala. Dahan-dahang ibinaba ni Reggie ang kanyang baso. Lumapit siya kay Dayan at hinawakan ng magkabilang kamay ng dalaga. Ang mga mata ng binata ay seryoso. Malalim at puno ng isang pamilyar na apoy na palagi nagpapabilis ang tibok ng puso ni Dayan. 5 taon ako naging tubag, Dayan. Natakot ako na baka sa pag-amin ko ay mawala ang kumpanya. Mawala ang pagkakaibigan natin. Pero nang mawala ang lahat ng kontrata natin dahil kay Papa, doon ko napatunay na walang halaga ang Apex. Walang halaga ang mga parangal kung hindi ikaw ang kasama kong nagmamay-ari ng mga ito. Wika ni Reggie, ang boses ay bahagyang nanginginig sa tindi ng emosyon. Dinala ni Reggie ang kanyang kamay sa bulsa at inilabas ang isang pamilyar na bagay. Ang lumang 4x6 na larawan ni Reggie na may sulat sa likod. Ang larawan naging mitya ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang maliit na pelos na kahon. Binuksan ni Reggie ang kahon at doon ay kuminang ang isang napakagandang diamond ring na may disenyong hango sa isang structural knot, isang simbolo na walang katapusang pagkakabigkis. Lumuhod ang binata sa isang tuhod sa ibabaw ng pinong buhangin. Dayan, tapos na tayo sa pagiging business partners. Tapos na rin tayo sa pagiging magkasintahan lang. Gusto kong ikaw ang maging co-owner ng buhay ko. Arkitekto ng aking mga pangarap at ang reyna ng ating tahanan. Will you marry me, Dayan? Will you build a lifetime blueprint with me? Umaagos sa mga luha ng kaligayahan sa mga pisngi ni Dayan. Hindi na siya nagtubili. Lumuhod din siya upang mapantayan ang binata at isubsob ang sarili sa leeg nito. Yes, Reggie. 1,000,000 beses na yes. Sigaw ni Dayan sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagtawa. Isinuot ni Reggie ang singsing sa kanyang daliri bago siya binuhat at inikot sa ibabaw ng buhanginan. Sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin at sa harap ng malawak na karagatan, ang kanilang mga labi ay muling nagtagpo sa isang halik na hindi na nagtatago. Hindi na natatakot at hindi na magwawakas. Ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa isang lihim na larawan ay meron ng pinakamagandang blueprint, ang habang buhay na magkasama. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Reggie at Dayan. Nawa kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo tuluyang magtapos, hayaan niyo pong batiin kong muli ang ating mga masusugid na mga taga-subaybay na sina Joanne ng Taiwan, Jenny Gallis ng Kuwait at kay Medi Dakil ng Milan, Italy. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.